Panoorin po natin mga kababayan yung interview ni Paulo Duterte. No? Na, uy, Paulo, pulong. Hamon ni Migs Nograles, ano daw, hair follicle test and drug test and tanggalan daw ng ng t-shirt para makita kung may tattoo o hindi. Pero ang ipinasa mo yung luma daw yung drug test mga kababayan na ipinasa ni no, 2 buwan na. Sabi live daw. Pero si Pulong hindi. Nagpasa lang nung kanyang drug test pero August pa yata ho yun Ito. Ito. Ayan. Ayan. O yan, di ba? High precision, hindi na live to. Hindi yun talagang hamon. Kasi ang hamon, sabay o live silang magpapa drug test po. Meron na. Ito, ano pa lang no? Ayan Duterte, Paulo, Zimmerman. Negative. Kailan? August 19. August 19 pa nangyari. Ayan August 21 yung resulta nung nakuha, mga bossing. Anyway, dakuin na po natin yung kay Pulong. Ito. To you, Father, kumusta Na? bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Congo? Bakit naman hindi? Di ba? Hindi naman talaga umatin si dating Pangulong Duterte. Ano bang masama kung pumunta siya doon? Oo nga, anong masama? Bakit tinakasan pa? Bakit hindi pa pinuntahan? No, biglang nagkasakit. Sabi po kasi ni Pulong Duterte, mga kababayan, gusto ko samahan niya siya Sabi niya, ayaw niya. Baka wala naman talaga plano na pumunta, di ba? Sir, pero ano reaction nila yung Qualcomm na patuloy na iniimbestiga sa drug war reward system dun sa tatay? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Yan, mga bossing, no? Kapag kayong pinapatawag na sila, kapag kayong iniimbestigahan sila, meron na biglang bayad. Kagaya lang po ni BP. No, kagaya ni Roque. Sino pa? Bato de la Rosa, iisa po ang kanilang ang kanilang sagot. Pinupolitika lang kami niya. Pinupolitika. Nandoon sila Garma, nandoon sila Kerwin Espinosa, nandoon si Senador Leila de Lima, na halos lahat po tayo mga kababayan, natunghayan natin yung 7 taon na nasayang sa buhay ni Senator Leila de Lima. Tapos sagot, pinupolitika lang kami niyang mga yan. Di ba? Ito naman po, bayad. Gusto nyo malaman kung magkano mga bayad sa ganyan? Pati po ako, bayaran. Pati po ako, binabayaran na. Sabi ng mga DDS po, mga bossing. Ano naman ang makukuha ko doon? No? Peso? Hindi po tatanggapin dito sa kinaroroonan natin ang peso, mga kababayan. Tanong natin kung saan. Boss Pulong, saan mo naman nakuha? Yang sinasabi mong binabayaran sila. Saan mo nakuha? Sabihin mo na ako. Huwag na, joke lang yan. Ano daw? Biglang joke lang? Ano ba naman yun? No? Yung tipo bang, pag narinig ng mga DDS to, kahit wala akong patunay na binabayaran sila, maniniwala yung mga DDS agad. No? Basta nasabi ko, nabayaran sila, binabayaran sila. Nung magtatanong na, paano po nyo yung nalaman yan? Biglang joke lang. Kumbaga, para sa mga DDS lang talaga yun. Di ba? Gusto lang iparinig dahil po, yung mga DDS, uto-uto. No? Konting makarinig ng mga ganyan, nang i-issue lang, inaano na nila. Kinukuha na agad nila. Tapos pupunta po, mga kababayan, doon sa mga live streamer na sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Napapahiya po sila, mga bossing. No? Kasi yung mga pinagkukuha nila, galing kay Pulong, wala namang matibay na ebidensya. Di ba, Ma'am Marlene Dawi at Jojit Espiritu? Hindi nalalabas ng bahay si Digong. Tuloy. Sir, tsaka lahat ng hearing ngayon from Senate to House, lahat. Bayad yan, ay bayad. Lahat directed, sir, na Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balat yung kayo ngayon, sir. Oo,
siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan. Hindi naman, pero kailangan, no, bigyan ng hustisya yung mga sumisigaw na naabuso yung karapatang pantao nila. Yung mga sumisigaw na nawalan ng kapamilya, kailangan imbestigahan yun, pulong. No? Nataon lang talaga. Nasama-sama. Lahat puro kayo daw ang gumawa, puro tatay mo daw ang gumawa. Oh. Hindi naman sa pinupolitika. Oh. Speaking of pamumulitika ho, mga bossing, sanay ho dyan yung mga Duterte. Si BP nga oh. Di ba? Umi-style si BP Sara Duterte, ha? Yung pong sa relo-relo, mga kababayan, yung relo-relo ho, mga bossing, style po ng pamumulitika yun eh. Bakit ko ho nasabi, mga bossing? Oh. Bakit ko po nasabi, mga bossing, na style ng pamumulitika? Kumbaga, gusto niyang pagmukain na ang ating presidente madamot, gusto niyang pagmukain na namamahiya ang ating presidente. No? Yung paggamit niya lang nung sinasabi niya na naawa ako doon sa bata. Yung bata pala na tinutukoy, graduating na. Di ba? Oh, graduating na yung mga batang tinutukoy, mga bossing. Oh, tapos parang tipo bang Mark Ramos, presidente, akin na lang yung relo mo. No? Can I have your watch? Hindi ko pwede ibigay ito eh. Bigay ng aking ina to. Oh. Di ba? Pero sa kwento ni BP Sara, parang ang damot-damot nitong tao na to. Ngayon, hindi mapigilan yung kanyang bibig, no? Doon sa mga sasabihin. Parang, yung tipo hubang nauubusan na ng mga sasabihin, mga kababayan, kaya pumasok doon sa punto na yun na gusto kong tanggalin yung kanyang leeg eh. Oh, imbis na ho, mga bossing, maging +1 sa kanila, lalo pa pong naging negative. Ano? Lalo pa pong naging negative, mga bossing. At eto pa ha, yung kadete na yun. Imbis po nananahimik na, pinalagpas lang po ng ating presidente. Kumbaga hindi na binigdil ng ating presidente yun, mga kababayan. No? Okay lang, tuloy lang. Dahil po sa mabunganga ang ating vice-presidente. Sabi ng mga higher ups ng mga nung kadete, hindi po namin gawain 'yan sa PMA, no? Nakakahiya po. Miski naman po tayo simpleng tao, alam natin nakakahiya yung mga ganung gawain. 'Di ba? Naparusahan pa po, mga kababayan, yung kadete na yun. Di ba? Ay nako. Imbis na +1 sa inyo wala. Ganon din po si Paulo Duterte, mga bossing, no? Gusto niyo ba kung magkano ang binabayad sa Quadcom? Tanungin mo, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Wala, joke lang yun. Di ba? Ang importante, lumabas sa bibig niya kasi merong mga DDS na naniniwala sa kanila. Masabi lang yun, no? Sinanay nila yung mga DDS ng pa-joke-joke di ba? Alam niyo naman po yung mga yan. Kahit joke po, pinapatulan. Di ba? Siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. So may I go back to you, Father? Kumusta ang health concern niyo? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, kala ko ba mahina na? Hindi na pwedeng pumatin doon sa Okay naman pala May pagkain naman doon sa Quadcom. Di ba? Yung pagkain naman, alam nyo kapag si Robin ng Padilla ang napunta doon, ay nako, happy yan. okay lang. Is he excited to campaign for this 2025? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil election yan Kailangan doble kayod. Di ho ba? Bakit, mga kababayan? Pagka hindi doble kayod ang dating Pangulong Duterte, nako. Sabi nung iba, si Baste Duterte, kaya pinalitan yan Pwede pa naman tumakbong bilang mayor yan, si Baste. Kaya pinalitan daw po kasi, obob daw, hindi kakayanin daw, mga kababayan, yung kalaban na si Carlo Nograles. Kaya, si dating Pangulong Duterte na ang lumaban. Pero may mga nagsasabi pa din po, mga taga Davao, kahit pa si PRRD ang lumaban kay Carlo Nograles.
etong mga nalaman namin dito sa Davao na hindi pala kami ang talagang hindi naman pala talaga safe na safe dito sa Davao. O, ilalampaso din daw po ang dating Pangulong Duterte. Ano tingin nyo mga bossing? Kasi madami po yung sinasabi ng iba na bumaliktad, pero ang katotohanan naman po is nadismaya. 'Di ba? Sabi ni Mary Jane Tayag, ang sabi ni Pulong, kada isang congress daw ang bayad 100K. Nakita ko 'yun sa YouTube ng interview siya. Ay nako, dapat patunayan niya 'yun. Di ho ba, mga kababayan? Pagka walang patunay, wala. Chismis. 'Di ba, mga bossing? Anyway, mga boss, chief, amo, sir. Isang oras na din po tayong magkakasama dito. 1,400 viewers. Paano ba yan? Magpapaalam na muna ako. Magpapahinga na muna tayo, mga bossing, chief, amo, sir. Alas 11:48 ng umaga dyan sa Pilipinas. Ay nako, siguro masasarap na yung inyong mga tanghalian. I-enjoy nyo po yun. Kumain kayo ng masarap. Ayan. Anyway, someday, tapos na agad. Replay na lang. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat, mga boss, chief, amo,